we're finally back with another Bangkok haul video. Ito yung mga pinamili ko. And tomorrow is our flight. Tomorrow na tayo babalik ng Pilipinas. Yes, over the weekends lang talaga ako. Short story lang kung bakit ako napalipad ng Bangkok. Yung original na binook ko talaga is Taiwan. Remember dun sa previous vlog ko, na mention ko na magso-solo flight ako going to Taiwan. However, sa hindi inaasahan, nagkaroon ng typhoon. And instead na i-rebook ko ng ibang date, yung flight ko to Taiwan, I decided na gawin na lang siyang travel fund. And then for some reason, parang biglaan lang naisip ko na gagamitin ko na lang siya sa Bangkok. So, nag-add lang ako ng parang 1,000 plus lang, basta less than 2,000 pesos para mabook ko yung flight going here sa Bangkok. Kasi di ba mas mahal naman talaga yung ticket papuntang Bangkok. Kahit nga yung mga sale nila, ang mahal pa din. Unlike sa Taiwan, mura lang. Anyways, eto yung mga makeup na talagang pinaghandaan ko ng pagbili kasi nilista ko siya, nag-research ako, sobrang excited ko. But at the same time, kasi nakakalungkot din dahil mag-isa nga lang ako. So, yung hotel na binubook namin, since last year pa nagpupunta kami dito sa Bangkok, is the same hotel na pinagbukan ko ngayon. Technically, 2 days and 1 night lang talaga ako. But since gabi ng Friday yung flight ko, dumating ako dito madaling araw na. And instead na antayin ko pa yung check-in time the next day na 2 p.m. So, parang 3 days and 2 nights siya. So, let's start. The first one is the Air Cushion Puff. Eto wala naman siya sa listahan ko, pero based on my experience dun sa mga puff na nandun sa cushion foundation and even dun sa mga powders nila, kahit labhan mo siya, ganun pa din yung quality, ganun pa din yung texture. Ang ganda ng mga cushion puff nila dito kasi kahit labhan mo siya, hindi numinipis. Maganda pa din siya, kaya I decided to purchase. Eto gagamitin ko siya sa mga foundation. Saka magandang gamitin yung mga cushion puff, yung mga air puff sa mga foundation kasi hindi makasya sa product. Yun yung napansin ko. Compared sa brush, okay din naman yung brush, pero mas naging comfortable ang gumamit ng mga cushion puff. Minsan nga ginagamit ko pa yung sa LA Glaze na cushion pang-apply ng mga foundation kasi hindi siya nakakasip-sip ng product. Tapos, onti lang yung kailangan mo. And ang ganda ng finish niya sa face. And then, nag-stock up ako ng mga panty liners. Ito yung brand, pakita ko sa inyo, para pag nagpunta kayo sa Bangkok, just in case lang. May cooling effect siya, to super fresh niya talaga sa Vajayjay. Basta nagustuhan ko siya. Ang ganda ng quality niya. Saka, advice ko sa inyo, pag magpa-panty liner kayo, although it's not really advisable, hindi siya recommended. Pero ako, nasanay na ako. And what I do, 2 to 3 times ako nagpapalit sa buong shift ko yun. Depende pa kung gano'ng katagal kayo nasa work or nasa labas. Basta make sure na magpalit kayo. Huwag na siyang ibabad sa isang buong araw. Prone talaga siya sa infection. Since madalas kami nagta-travel, madami dito sa lalo na sa Big C, madami dito sa Bangkok ng mga travel size na products. Kagaya neto, 20 baht lang siya. Ang cute. So, every country, lagi akong may dalang ganito, inuubos na siya. Actually, 6 to eh. Nandun na sa maleta kasi nakakita ko sa 7-Eleven, so bumili ko. And then this one, sadly, favorite ko talaga to. Naubusan na ako, 2 na lang yung stock niya. Hindi na ako nakapag-check ng ibang Beautrium kasi nga maiksi lang yung oras natin. So naghahabol din ako ng araw. Bukas na pala tong isa ginamit ko to. This is the Hair and Body Mist and 48 hours. Basta long lasting talaga to. Ang bango niya. Kahit maarawan na yung buhok mo. Tapos yung variant na gusto ko, itong Floral Fruity, yung color orange. Actually, share ko lang sa inyo, madami kong binili niyan nung pangalawang Bangkok namin. Pero kasi, binenta ko sa mga ka-work ko, sa mga doctors namin, naubos yung personal stock ko kasi nagustuhan din nila. In fairness, maganda talaga siya. Saka hindi siya nakaka-dry ng hair. And then the next 2 products, hindi ko alam paano siya basahin. Rich Hand. 2 yung binili ko. Ito daw yung original, ito yung bago. Or baliktad, ito yung bago, ito yung original. Basta, 30 grams each. Translucent powder siya. Tapos may puff. Binuksan ko na nga eh, kasi gusto ko makita yung itsura. Ayan siya. Tapos, meron siyang puff sa loob. And alam nyo guys, sobrang smooth neto sa face. Like sa foundation, yes, translucent siya. Tapos may blurring effect. Sobrang ganda ng finish niya.
Hindi ko ma-explain. Saka hindi naman siya super bango, pero gusto ko yung scent niya. Very natural. Ayun o. Pakita ko sa inyo. Sobrang smooth na ito. Oh, grabe yung finish niya sa skin. Napaka-smooth. Parang wala naman ako napansin na glitter or anything. Kasi usually ganun, diba? Parang may mga glitter-glitter siya. Pero wala. So, dalawa yung binili ko para meron akong stock. And then, bumili ko netong lipstick. This is the For You 2 in the shade Angel Wings. Dalawa to. Wait lang. Matte lipstick siya. Pero, ang cute, diba? Pero, hindi siya like drying sa lips. I know. Super nice. Tapos, hindi siya pointed. Kung mapapansin nyo, nakaganyan talaga. Ang ganda ng shade na to. Medyo long wearing din siya. In fairness. Kasi, trinay ko. Ang cute to. Cute tong packaging. Ang arte lang. Parang aesthetic something. Tapos, 199 baht each. Medyo may kamahalan siya. Or, actually, 279 to eh, pag hindi siya naka-seal. And then, nag-stock up ako netong LA Glaze. Although, mayroon pa ako nito sa bahay. This is, remember, ito yung favorite cushion foundation ko. However, yung Prime Sand na shade, sold out. Honeymoon yung shade na pinili ko. This is SPF 15, by the way. And super favorite ko talaga to. Hands down talaga ako dito. Meron siyang glitter pero hindi chunky and super smooth. Basta ang ganda ng finish niya sa face, nakaka-fresh. I just hope na itong honeymoon, since ito yung closest shade ng Prime Sand, sana mag-work siya sa skin ko. Kailangan ko lang, alam mo yung feeling na, hindi, bibilin ko pa din siya. Kailangan ko siya bilhin. Bahala na kung paano mag-work yung shade. Kasi wala namang ganyan sa atin. Saka sabi ko nga sa inyo, o diba, may natirang pigments, may staining effect. Hindi siya natanggal agad. Sabi ko nga sa inyo, takot ako bumiling online kasi nga, ang dami ng mga fake. Kung hindi fake, expired, tas ibebenta pa din. And then, eto, nag-stock up lang ako ng Sassy kasi this is the matte lipstick. Proven and tested na din sa akin to. May staining effect din siya. So, yung Dusky Rose, yung Dusty pala, yung ginagamit ko na shade. Tapos, kumuha ko ng additional shades. Ito yung mga binili ko before na nabili ng mga doctors namin. Nag-stock up na ako. Guys, kung pupunta kayo ng Bangkok, hanapin nyo yan. Kasi maganda yung quality ng mga lip products nila. Even yung lip tint. Gustong-gusto ko yung lip tint nila. Very pigmented sa long wearing. And then, etong basic brow from For You 2. Masyado lang tong pigmented. Gamit ko siya kanina. Okay naman, pero alam mo yung parang kahit light stroke lang. Ang kapal talaga, as in. Parang marker yung gamit mo. Pero maganda siya. Don't get me wrong, super pigmented. Sale lang kasi, parang 159, dalawa na siya. Kaya bumili na ako. And then, etong jelly tint, isa lang binili ko kasi medyo pricey. Parang 239 baht. Hindi ko siya masaswash. Ayokong buksan lahat. Kasi nga, ang dami ko pa naka-open ng mga lip products. Especially lip products, ang dami ko pa naka-open. I think this is in the shade 18. Tama ba? Oo, Raspberry Jam. Pag sa mga lip tint, guys, gusto ko yung mga parang ganyan lang. Yung red, cherry, hindi super pink. Orange, okay lang. Like peachy, okay lang. Pero, moody ako pagdating sa mga peachy shade na lip tint. Parang generic talaga yung color red. Yun talaga yung mag-work sa akin, kahit everyday. And then this one, very interesting to. Sabi ko, bakit color black? Ayun pala, Me Bestie Forever PH Blush. So, kung ano yung mood mo or yung pH level mo that day, pag ginamit mo, yun yung color na lalabas. As in, all black siya. Tapos, mag-iiba lang yung shade once na nasa cheeks mo na. Depende sa mood, depende sa pH level. Ganun siya ka-cute. And this one is 239 baht. Medyo pricey. Pero kasi wala lang, cute lang siya. And then ito, ang dami kong pinurchase. Isasama ko dito sa giveaway. Very interesting din. Kasi diba may hack na ganito si Heart Evangelista. Yung naglalagay siya ng baby powder sa anit. And then nag-research ako. It really works pala. Same na itong translucent powder na brand.
So, this is the hair powder with argan oil. 12 na ganito yung binili ko. Ang dami kong binili. Meron pa dito sa support. So, magpapag-giveaway ako and then, isa din to sa mga ipapasalubong ko sa bahay. Kasi tamang-tama yan. And made in Bangkok talaga siya. Mostly pala dito ng mga products nila, yung mga made in Bangkok, napansin ko, vegan-free, paraben-free, saka sila, alcohol-free. So, you always have to check. Saka yung mga expiration date. Meron pa ba? O, so far, yun lang. Yun lang pala yung mga pinamili ko. Abangan niyo yung giveaway dito sa channel kasi iniipon ko siya. Tapos gagawa ako ng isang video na nandun yung giveaway natin. Like, hindi naman siya bongga, pero syempre gusto kong paghandaan kahit papaano. Eto pala, ayan, before ko makalimutan, this is a, parang Bottega, inspired or something. Pero nagustuhan ko siya, tapos maroon yung color niya. Hindi siya like super red red-brown. Ang ganda ng quality oh. This one, pag kinonvert siya, this is around 1,100 baht to 1,300 baht. Pero sa iba, nasa 1,500 baht siya. So, around 2,000 pesos or less. Pero sa online, mabibili nyo to like 2,000 to 3,000 pesos. So, depende pa yung quality. Madami mga ganitong style sa Platinum Mall, pero pinili ko yung may ganyan. Saka sa lahat ng naikutan ko, sila lang yung stall na magandang quality ng mga ganito nila. Sayang hindi ko na mabibili yung color black. Siguro pagbalik na lang namin kasi tomorrow na yung flight natin and maaga yung flight ko tomorrow. Tapos yung dami niyang compartment. Yun pa yung nagustuhan ko dito. Ang ganda. Makapal siya. Hindi siya super bigat. Pero alam mong quality talaga yung bag. Tapos yung hardware niya, hindi siya totally silver eh. Parang black silver ganun. May ganun ba? Anyways, ayun. Saka, bumili ko neto. Dumaan ako sa Care Bears Cafe kanina kasi nga, hoping ako na may ganito na color pink. So, ayan, bumili ko 350 baht. Kasi di ba nung uso siya, yung nilalagay sa bag. Nung una, hindi ako interested. Pero nung nakikita ko nun si Kiddy, na may mga ganun siya sa ID niya sa bag niya, parang nakyutan ako. Hanggang sa, hindi ko na namalayan. Kaya pala siya nagaganon kasi in demand pala siya ngayon. So, parang nauuso. Sakto yung binili ko na 2 dolls sa Hong Kong Disneyland, diba? Yun. Yun yung sinasabi ko sa bag. May binili kong color brown na ganito. Nung nagpunta din kami dito. Pero, ang gusto ko talaga, ito. Tapos yung may rainbow dyan, oh. Buti na nagpunta ako. Ang dami na lang stock na ganito. Kaya, tuwang-tuwa talaga ako. Care Bears Cafe. Sa may Central World yung cafe nila. Sobrang cute. Anyway, so that's it for today's video. I hope you enjoyed this vlog. Nag-enjoy naman din ako. Medyo napagod lang ako. Kaya ang sakit ng ulo ko ngayon. And namimiss ko na sila Kiddy, sila Lane. Parang medyo homesick din ako. Kasi hindi na ako sanay mag-travel mag-isa. Like yung ako talaga. Tapos yung hotel pa na pinag-istayan ko is yung hotel na pinag-i-stayan namin. Parang lalo mo sila tuloy namimiss. Kasi before, kasama mo sila. Or ang ingay nyo sa room, katabi mo sila sa bed. But now, solo ka talaga. Kaya medyo hirap din ako matulog kagabi. Mag-aayos na ako kasi maaga yung flight tomorrow. Hindi ako sure kung makakapag-vlog pa ako bukas. Pero try natin. I hope you enjoyed this vlog. Thank you so much for watching and stay tuned for the giveaway. Basta insert ko na lang siya sa isang daily vlog ko. Thank you for watching. Don't forget to like this video, comment, and subscribe to my channel. Follow me on Instagram and like my Facebook page. Ang dami. I'll see you again on the next one.